Hi guys, ngayon po ay gagawa po ako ng project sa heat transfer. Then, ang gagamitin kong apps is ANSYS po. Then, ito po yung nakikita nyo naka-open is workbench po ito sa ANSYS. Then, punta po tayo sa steady state thermal, double click. Then, sa engineering data po, kaya po siya naka-check na dahil naka-structural steel na po siya. Then, close na natin kasi okay na. Then, punta tayo sa geometry. Right click po. Then, new design modeler. Click natin. Then, hintay-hintay lang po. Matagal kasi mag-loading. Ano? Hintay-hintay lang po. Yun. Then, punta tayo sa XY plane. Click natin to. Then, look at face. Zoom in po natin. Then, punta tayo sa sketching. Click natin. Then, click natin yung rectangle. Then, center lang natin. Then, click, generate, then dimension natin. Semi-automatic. Then, yung length natin is 1 meter. Yung isa is 1 meter. Then, generate na po. Zoom in natin. Then, extrude. Apply. Yung depth po is 0.4. Kasi po, sa whole class is ika 14 po ako. Then, sa 1 meter po na naka-assign namin is 10% po dapat. Kaya, sa full class po is ika 14 ako. Times sa 10% sa 1 meter is 0.4 ako. 0.4. Then, generate. Una po. Ganyan na natin. Ulit. Then, click natin to. Ganyan na po. Look at face. Then, sketching tool na tayo. Click na natin ulit. Then, click natin tong rectangle. Then, center po natin. Ipantay lang po natin dito sa naunang rectangle na ginawa natin. Then, generate. Then, punta ulit po tayo sa extrude. Apply. At purusin na natin yung sa material. Click natin yung add frozen. Then, sa depth ko po is 0.6. 0.6 plus 0.4 is 1. 0.6. Ano? Generate natin. Ganyan na sa. Then, double click natin tong 2 parts, 2 bodies. Then, click natin tong sa baba ng solid. Yung pinakababa. Ito po. Then, ganyan na po siya. Then, generate. Then,
Punta po tayo ulit sa workbench. Then, click natin tong model. Loading ulit po. Tagal. May loading pa. Tagal talaga mag-loading. Model. Matagal mag-loading ang model ko sa laptop. Yun. Uy, dito pa. Yan. Antay lang po natin. Loading pa po. Yun. Yan. Ganito na po siya. Dito na po tayo sa model. Then, click natin yung mesh. Right click. Then, generate mesh. Then, generate na siya. Then, punta po tayo sa state thermal. Right click. Insert. Temperature 1. Click natin to. Apply. Then, yung temperature 1 is 20. Then, balik tayo sa steady state thermal. Right click. Insert. Temperature. Then, so, apply. Then, temperature 2 is 500. Yun na. Then, punta tayo sa solution. Right click. Thermal. Temperature. Then, solution ulit. Insert. Thermal. Total heat flux. Ano po. Then, compute na natin lahat. Solve na natin. Click natin to. Itong parang symbol sa kidlat. Antay lang po. Computing pa. Ito na po yung kinalabasan ng total heat flux. Then, sa temperature. Then, print na natin to. Print review. Okay. Print review ulit. Okay. Then, sa subject ko, lalagay is heat transfer. Photo is ako.
See? Then, sa prepared for po is si Sir Balang po. Engineer. Sa comments is final project na po. Then, rent, more settings, then advance, legal, okay, okay, then, then, my name is final project. Temperature. Okay. Then, total heat flux naman, ah, ulit, heat transfer, total heat per heat. Then, current ulit, more setting, heat, okay, okay, current, na, then, report, review natin, ano yan, tignan natin, total, final, project, total, heat flux. Okay, then, report, natin, okay, tignan natin, settings, advance, legal, okay, okay, print, tignan natin, final, okay, report, review. Okay, okay, tapos na po yung paggawa natin.